So, as Christians, ilang taon ka na bang Kristiyano? 2005. So, 19 years? Yeah, 19 years. Uy, grabe. 19 years, 19 years. Pero hindi lahat ng years na yon ano ka? No. Active ka? Oo, hindi. Okay. Kasi bilang Kristiyano, di ba? Habang kinikilala natin si Jesus, napag-aaralan natin, para sa'yo, or sa journey mo, habang kinikilala mo si Jesus, ano yung sa tingin mo na main message ni Jesus? Main message ni Jesus. Oo, yung main message ni Jesus. At Kasi, siya bumaba. yes. Sa pagbaba niya, message niya, I think salvation, yung unang papasok sa isip ko. Okay. Kasi yun ang turo eh. Diba? Salvation. Okay. And after nun, love. Love your neighbor. Love God above all. Yun yung command. Kasi, di ba, tinanong siya ng mga apostles kung what's the greatest sa mga commands. So, ang mensahe niya is to love God. Number 1. Number 2, love your neighbor as yourself. So, yun. Kung isa-summarize ko, yung pinaka-message ni Jesus is about salvation and love. Salvation and love. Pero ikaw, ano sa'yo? Pagka tinanong ka ng ganun? Pag tinanong ako, nung una, ang sasagot ko din, siyempre salvation. Tapos forgiveness. Tapos yung pag super conservative pa yung church na puntahan mo, siyempre puro repentance. Ganyan. Right. Ganon. Repentance. Sisi ka, magbago ka. Oo, na parang si Jesus lahat ng tinuturo niya. Yun yung dating sa akin nun. Nung una akong nagsisimulang mag-church at makinig. Parang yun yung dating sa akin. Pag nagtuturo sila is ginigil trip ka lagi ni Jesus. Tuwing nagsasalita, ganon yung dating. No. Gets ko naman. So parang, siguro yun na puro sa sin. Yun, parang, yun nga, laging patungkol sa kasalanan yung parang kinukonsensya ka niya. Pagsisihan mo nga lahat ng mga kasalanan mo at kailangan mo magbago kasi kung hindi, parang hindi ka worthy dun sa salvation na dala niya. Nabibigay niya. Yes. Right. Okay. Tapos, habang mas tumatagal na ako nag-aaral, nag-search, ganyan, nakikinig, doon na unti-unting bumubukas yung mata ko dun sa love niya talaga. Kung ba't siya bumaba, yung grace niya, una sa lahat, yung awa niya, yun. Medyo matagal ako nag-dwell dun sa mga ganong message niya. But, meron talagang main message. Hindi naman ibig sabihin yung mga sinasabi natin, yung love, yung repentance, yung forgiveness, salvation, hindi natin siya binabaliwala. Hindi ibig sabihin hindi mahalaga yung mga bagay na yun. Yes, exactly. Hindi ibig sabihin hindi siya mahalaga. Kaya lang, secondary siya dun sa main message of Jesus. The main message of Jesus is actually sinasabi dun sa tatlong gospel na sa Matthew, Mark, and Luke, makikita natin that his main message is about the kingdom of God is near. Or is here. Or is here, yeah. Diba? If you can remember, sabi niya sa Matthew, repent for the kingdom of God is near. Or is here. Nakakatuwa nga kasi dun sa narrative na yon sa Matthew chapter 4, after niyang tinempt siya ng devil sa wilderness, nung umalis na yung devil, nakalagay dito, he began to preach. Tapos yun yung unang-unang lumabas sa bibig niya. Repent for the kingdom of God. Yes. Okay. Has come near, actually. Sabi sa NIV. Or sa ibang translation, is here. Is here, yeah. Is here. Dumating na. Kasi siya yung may dala ng kingdom of God na yun. And if we're gonna study talaga, makikita natin kung paano ni Jesus pinapaliwanag sa mga katuruan niya yung kingdom of God. Okay. Makikita natin siya madalas sasabihin niya, the kingdom of God is like this. Right, yeah. The kingdom of heaven is like this. So, tapos magkikwento siya ng parable. Yeah. So, the kingdom of God is like this, yung story nung sa mustard seed, yung nag-hire ng mga people para sa vineyard. Yes. Yeah. So, madami siyang story na gano'n. The kingdom of God is like this. So, makikita mo sa main message niya talaga, sinasabi niya, ganito ang kingdom of God. So, talagang pinapakilala niya at ini-introduce niya. Kung ang kingdom of heaven or kingdom of God. Okay, so yes, the kingdom of God is same as kingdom of heaven. Yes. Talaga interchangeable siya. Interchangeable siya. Okay. Yeah.